Nung hinaras ako gulpi ang pubya ko. Para akong nasa sinasabing magnanakaw dahil imbis na sarili nating palaisdaan, tayo pang tinataboy. Malayo pa lang nasa mga pa lang, 13 miles na lang ang bunganga, sinalubong kami kaagad. Gumamit sila ng megaphone, sabi "Get out, Filipino, get out! Immediately!" Binumbahan pa kami ng water cannon nila. Hindi na kami nakapalag, may baril sila. Halos lahat kami tahimik dahil bakit pinapaalis kami. At ang laki ng konsumo namin noon. Kulang-kulang sa 200,000 yung konsumo namin doon. Iwi lang namin dito. Malungkot kaming lahat. So ito ngayong nawala na yung Scarborough, medyo tagilid, hirap. Ngayon, baon na baon sa utang hanggang liig na. Ako naman po si Rolando Quintes, 49 years old. May 33 years na pong nangisda. Hanggang ngayon, mangisda pa rin. Kaya bawat laot namin, dinalangin may huli sana ako maganda-ganda para makabayad sa utang. Umalis kami ng alas 2 ng madaling araw. Nakarating kami doon ng 6:30 ng umaga. Yun na, umpisa na kami ng isda. Umalis naman kami doon kanina, alas 2 ng tanghali. Karating ako dito mag alas 4. Bunado pa ako doon. Yung huli ko hindi nga halos makaabot ng 10 kilo yata yon. Ay mga 10.5 daw. Ang kinuha ko kahapon sa amo ko, 1.5 na yun. Ewan ko kung magkano ang kilo ngayon doon. Maliit pa yung anak kong panganay. Nandun na kami. Ang panganay ko ngayon, nasa 20 years na. Mula dito po sa Masinloc, 125 miles po yan. Tatakbuhin namin siya ng 14 hours. Yung pinaka magandang isda na nahuli namin doon, katulad ng yung mga mamahalin na lapu-lapu, tanggigi, tuna, lahat na nun, nandun na. Kahit na anong klaseng isda, nandoon.
Sa dala ko nung bangka, isang linggo namin doon, may maikarga na kami niya na 6 na tulinada. Pinakapayat lang yung 30. Lalo na kung maganda talagang isda. Pag dumaong ako dito, halos lahat ng mga tao dito, ay dumaong na sila. Salubong tayo at makatikim tayo ng isda na galing Scarborough. Tuwa na sila. Oo. Hinayaan namin sila. Makatikim lahat dahil biyaya. Kuminsan si Mrs. magluto sa bahay. Oh, mga kapitbahay. Dito tayo kakain. May nagluto kami ng isda galing Scarborough. Oh, masaya na. Marami na akong huli. Nakalaan na yan sa isip ko na magtago para may bili kung may bilihin. Katulad ng tricycle ko, galing din yan sa Scarborough. Katas na Scarborough yan. Ito ngayong nawala na yung Scarborough, medyo tagilid, hirap. Malaking kaibahan sa kinikita ko doon sa Scarborough at dito. Nasubukan namin nangutang, umpisa namin noon. Ang konsumo namin is 150,000. Konsumo lang namin yon isang linggo. Pero bayad ka agad. O pagdaong namin dito, bayad ka agad. So pagbalik namin uli, wala na kaming utang. Ngayon naman, wala, tagilid pa. Kung sa akin lang, kung makabalik doon, balik ako doon na. Pero sa ngayon, wag muna dahil di pa maganda ang sitwasyon doon. Kasi ako, nakasubok na akong hinaras na ako doon eh. Kasi nung hinaras ako gulpi ang phobia ko para akong nasa sinasabing magnanakaw na ano. Dahil imbis na sarili nating palaisdaan, tayo pang tinataboy. Binumbahan pa kami ng water cannon nila, ay yung pangalawang balik na namin, natutukan na kami doon sa bangka, natutulog kami. Sino bang hindi mapubiyan yan? Baril lang yung nakatutok. Kaya hindi na kami nakapalag, may baril sila. Yung isda namin, hinalukay nila ng sagwan, pinagpipili nila yung mga magaganda. Una, yung lapu-lapo, yung tawag na grouper. O yun, pinagkukuha-kuha nila yun. May sarili pa silang crates, doon pa nila pinaglalagay. Kaya nga, sabi nga kako, mga salbahis yan. Hindi sa kanilang pinagpaguran, manguha na lang sila ng basta-basta. Noon na pagsabi ko, Madam, iwanan ko ng konsumo yung mga sila si commander ko at lalaot kami ng Scarborough. Alam mo, ang sagot nila, sige, pakuhanin mo nila dito. Pero ngayon, subukan kong sabihin na, Madam, mangutang ako dyan. Sabing ganon. Wala. Malaking kaibahan sa nag-Scarborough pa ako at ngayon. Ang pinakamalaki kong utang ngayon, yung pag-aaral ng anak ko. $70 or $60, ganyan. Pati anak ko nga, marunong na magsabi sa madam niya, utang muna. Dahil mula high school siya hanggang ngayon, hindi pa kami nagbabayad. Kaya nga kung minsan mag-i-exam siya, yung sabihin na lang niya kay ma'am niya na, alam mo naman ma'am, dito talaga ako magtatapos, utang muna. Katulad nung nag-ano pa sila, elementarya sila, kahit na anong event nila sa school, makakasama yung mga anak ko. O ngayon, di na. Minsan nga, yung anak kong nag-aral ngayon, makihits na lang sa mga kasama nila pupunta sa school. Kisakay na lang. Dahil yun nga, kung minsan, si misis ko wala na rin naipit-ipit. O,
Kung may maitago man siya, madukot naman din. Dahil pag sabi kong magkonsumo ako, lalaot. O, siyempre makuha. Di wala ang matira. Wala talagang may maipon. Yung anak kong isa, hindi nakapag-aral. Tuloy-tuloy sana ang pag-aral niya yan. Dahil sa tingin ko, kayang-kaya kong paralin siya. Dahil yung ang gusto niyang kukunin, marin. Sa tingin ko kaya, hindi siya mahinto sana. Kaya hindi naka-aral dahil yun na nga ngayon. Hindi na ako nakabalik dyan. Kung kwentahin siguro lahat, mayroon siguro 100. Oh, dahil may utang pa ako sa tindahan dyan. Oh, ito po, utang pa po ito. Kung pwede lang sana, makabalik ako dyan. Kaya lang, may phobia pa ako. Hindi talaga makakalimutan namin yung sinabihan kami na, Pilipino, get out! Immediately. Oh, ano ba yan? Kaya mahalaga sana sa amin yung Scarborough. Ang panawagan ko naman, una-una sa ating mahal na presidente na bigyan pansin nila yung Scarborough dahil maraming Pilipinong mangingisda dyan na tumagilid na hindi na sila nakabalik. Hindi lang ako makinabang, pati rin sa mga sumusunod na henerasyon. Sa mga anak namin, nanalo tayo, dapat tuparin na lang din sana. Dahil nakita naman nila, alam naman din talaga nila na sa atin talaga yung lugar na yan, huwag na nilang agawin.